hindi ako nahihilo. Unlike kapag sa bus, hindi ako pwedeng mag-cellphone kasi mamaya masakit na ang ulo ko. Kaya ayan, nandito ako ngayon, pauwi na. Bali natapos ako sa trabaho ko, alas 4 na ng hapon. Talagang pandalas ako, hindi pa sila umalis sa table, pero lumayas na ako kasi nga alas 4 yung alis ng bus. After nun, pag hindi ako nakasakay, alas 5 pa ang kasunod. Isang oras ang aantayin ko, kaya pandalas ako. Tapos, ang malupit, hindi pa ako kumakain. Alam mo yung late ka na umuwi, tapos hindi ka pa kumakain, hindi ka din naman inalok ng pagkain, nakakalungkot. Lalo na yung masarap ang kanilang kinain, tapos na ganun. Kaya kung sino sa inyo ang pupunta
sa employer na ipoprovide kung ano ang kailangan mo, kung ano yung talaga kaalupin ka ng bonggang-bongga, yung hindi pa pwede hindi mo tatanggapin yung inaalok na layo. Sana maganda, di ba? Tapos yung kasama ko naman na isa, kapitbahay ko, dati, pag naglilista siya, bibili siya ng pagkain, binibilan siya ng pagkain. Minsan, hindi daw siya naglista, alam mo ba? Hindi talaga bumili ng kahit ano. Tapos, bilang na din yung binibili nilang pagkain. Alam mo yung gano'n, yung mga amo, talagang mostly dito ang mga Espanyol ay medyo may pagka matipid sa pagkain. Tapos minsan pag magluluto sila, gusto nila yung sakto, ayaw nila yung may sobra. Alam mo yung ganun? Ay, grabe. Pero meron din namang employer na talaga namang kahit ano dyan, kainin mo, walang problema. Tapos yung iba, tinatapon na lang. Alam mo yung ganun. Kaya sana kung sakaling pupunta kayo dito sa Spain ay makatagpo kayo ng amo na hindi kuripot at hindi madamot sa pagkain kasi napaka importante ng pagkain para sa atin. Alam niyo yung napagod tayo, parang mas ganahan din tayong magtrabaho, yung anything pwede mong kainin, tapos pero sa totoo lang ang mga ganyang sitwasyon ay minsan nasa mga chika din o nasa atin din. Kasi ako, mahiyain ako. Kung sakaling ako ay hindi mahiyain, ay magbibigay naman sila. Kaya lang siguro dahil sa hindi ako nagre-reklamo na okay lang sa akin na yun nga shoulder ko yung pagkain ko kasi hindi naman sila nagbibigay dahil nga nag-decide ako na mag-separate ng pagkain. Hindi ko naman alam na hindi sila magbibigay ng kahit piso. Pero kung iuobliga ko sila o sasabihin ko sa kanila ay magbibigay naman sila. Kaya lang nahihiya ako at ayaw ko ding mag-demand. Kaya lang syempre kasi dapat nasa isip mo na yon na sino-shoulder ni Madal yung pagkain. Magdagdag man lang sana sila ng sahod, di ba? Kasi nasa bilong-bilong mo yung sahod ko, kaya lang, ewan ko, wala akong magagawa, ganun talaga. Kaya, ayan, sa mga kababayan natin, pag-isipan nyo mabuti. Kaya lang, sabi nga ng iba mga nakakausap ko, okay na yan, nagagawa naman ng paraan ng pagkain. Ang maganda, ang pinaka-importante ay mabait at okay naman sila. May point naman. Kaya yun din ang isa sa reason. Kaya nagtatagal ako sa kanila na hanggang ngayon ay nasa kanila pa ako kasi mabait naman talaga sila. Hindi sila yung mahanap sa trabaho, hindi sila maselan. Alam ko yun. Sa pagkain lang talaga at saka medyo masyadong matipid. At yung sahod below minimum. Siguro dahil hindi rin naman sila nagde-demand na